ganito or nakakaramdam ng ganito, yung alam mo yung feeling na malapit na ang sahod pero hindi ka masaya. Alam mo bakit? Dahil walang matitira. Skill ko na naman pati. Ito talaga doon na Dapat masaya napagawa. tayo. Pero bakit malungkot ako? Kasi wala na namang matitira. Alright guys, nakita nyo yung ating intro guys. Dalawang video yung guys. Isang alam nyo na, ang hinanaing nila palagi. So ano ba ang pag-uusapan natin ngayon guys? Bakit nagawa ko itong video na to? Maging motivated tayo sa ating duty. Yan, motivated tayo sa ating duty bilang security guard guys. Kasi pag hindi tayo motivated sa ating duty, ay para ka lang nagtatrabaho na tamad. Yung bang feeling mo, ang haba ng oras mo, tapos para bang kalbaryo sa'yo ang isang bagay na ginagawa mo na hindi mo gusto. Okay? So, pag-usapan natin ngayon kung paano natin mamotivate ang ating sarili sa duty natin. Pero bago ang lahat guys, baka magtanong kayo, sino yung nagsasalita sa harap nyo kung bago pa kayo sa channel ko. Alright guys, welcome sa Riddles TV, 14 years more or less, bilang security officer, security guard, no? So baka magtaka kayo dahil baka security officer, security guard, mahaba buhok, may earrings pa. At nakasando lang para nakikipag-inuman. Kasi guys, ako po ay isa ng retired na po ako. Retired na po ako sa aking profesyon na bilang security officer, security guard. At ako ay nagbabahagi sa aking channel regarding sa pag-duty ng security guard, advanced learning, advanced information na makatulong sa inyo upang makapag-survive tayo sa ating mga duty. Kung gusto niyo pong magkaroon ng mga knowledge or information regarding sa duty ng security guard guys, dalawin yung channel ko guys, ayan o. Pindutin niyo po yung playlist dyan na yan, playlist. Pag napindit nyo na yan, ito ang lalabas, ayan. Tapos pumunta kayo sa yan, Security Guard Matters. Ngayon, kung gusto niyo pong mag-imbestiga regarding sa katauhan ko at kapanipaniwala ba ako sa mga sinasabi ko, marami pa ako tayong video dyan na maglilid sa inyo kung sino po yung nagsasalita sa harap ng camera. Okay po? So ngayon, pag-uusapan natin yung tinatawag na motivated tayo sa ating duty, no? Ating duty. Kasi pag hindi tayo motivated guys, ay siguradong puro bulilyaso, puro tanggal, tapos hindi ka tinatawag na hindi ka inspired sa trabaho mo. Okay? So talagang ganun na mangyayari yung tinatawag na yun ang hinaing ng mga kadalasan na bakit dumarating yung sahod pero hindi ka masaya. Di ba? Kasi bakit? Dahil yung tinatawag, yung ating mindset sa sarili, yan ang kadalasang problema sa mga security guard. Ang mga security guard guys, kahit saan ka magpunta sa mundong ibabaw ng Pilipinas, ang pinakamataas mong sweldo ay minimum. Minimum at hindi ka regular. Tandaan nyo yan guys. I-comment nyo sa akin kung may agency nagbibigay ng above minimum. I-comment nyo sa akin kung may gwardiya na regular malibang sa mga in-house. Pag once na agency ka guys, hindi ka regular. Kaya anytime pwede ka matanggal sa trabaho. Okay? So, kadalasan sa mga gwardiya ay puro utang yan. Kaya nga ang security guard tinatarget ng mga kumpanya na nagpapautang. Kasi bakit? Palautang ang mga security guard. Kasi kadalasan sa mga security guard ay maling mindset ang natatanim. Okay, so baka nagtatanong kayo sa akin, sino ba itong nagsasalita na ito? Mayaman ba ito?
successful ba to? Hindi po ako successful guys ha. Hindi po ako mayaman. Pero isa lang po ang ipagyayabang ko sa inyo. Nung ako nagjo-duty guys, 4 ang anak ko, lahat nag-aaral po yan. At ako po ang inuutangan ng mga kasama ko. Binata yung mga kasama ko, may trabaho pa yung ibang mga asawa, pero pagdating in the end of the day, ako ang inuutangan. Kasi nagninegosyo ako ng pautang guys eh. Tandaan nyo yan. Hindi ako mayaman guys ha, hindi ako nagyayabang na nagyayaman. Gusto ko lang i-guide yung mga kabataang security guard na paano ka ma-motivate para mag-duty at masaya ka tuwing sahod mo. Kaya ka hindi masaya tuwing sahod mo kasi ang mindset mo sa sarili ay mali. Kaya pagdating ng sahod mo, nauwi ka sa yung ganong litanya na instead na masaya ay naging malungkot pa kasi walang natitira. Okay. So ako dati guys, nung nagwardya ako, masama loob ko. Hindi talaga pang habang buhay ang gwardya. Since lahat ng aking kaalaman ay palyado na. Seaman ako, graduate ako ng seaman, hindi ako natanggap sa seaman. Nag-aaral ako ng computer course sa second course ko kasi nag-add ako ng value sa sarili ko. Pero ganun pa man, nauwi pa rin ako sa minimum earner. Kaya talagang ang ibig sabihin ko guys ay kung ano yung meron tayo, ipagyaman natin. Huwag na tayo maghanap ng ano pa man. Huwag na natin i-compare yung sarili natin sa ibang tao na ang laking kumita tapos tayo maliit lang. Ngayon, kung nakikipag-compare ka sa sarili mo, mauwi ka talaga sa tinatawag na sasabay ka sa mga ahead sa'yo na kumikita. Tandaan nyo guys na ang gwardya ay minimum earner lang. Minimum earner at saka tinatawag na hindi regular. Ang tawag dyan, floating in the air ang ating trabaho. Okay guys, naubo ako. Okay guys ha. O paano tayo ma-motivate guys? Paano tayo ma-motivate? Kasi ginawa ko tong video na to kasi alam ko yan ang litanya palagi ng mag-security guard. No, litanya palagi yan. Kasi sino ba namang magkakasya? Minimum nga eh. Ako tandaan, i-compare nyo sa akin, di ba? 4 anak ko. Dati nagangupahan pa ako. Masakitin pa yung mga anak ko. Talagang suffer sa akin. Tapos mali pa yung mindset ko kasi wala naman nang nagbi-mentor sa akin dati. So, talaga naman talagang ang bigat. Kaya lang, nung naituwid ko yung mindset ko guys, ay doon na pumasok yung tinatawag na yung motivated na ako sa trabaho ko at sa, yun na nga, anong meron ako. Kasi tanggapin na natin na gwardya tayo. Once nagwardya tayo, ibig sabihin, minimum earner tayo. Huwag na natin ipagyabang na, ayoko ko, siguro may nagyayabang nagwardya dyan na malaki kita. Pero huwag niyo akong pagyabangan kasi ako, sinagad ko ang sarili ko dati, kumita lang ng malaki. 12-12 ako guys na mag-duty. 12-12 ako mula Lunes hanggang Linggo. Hindi ako nagdi-day off. Officer pa ako niyan, may allowance pa ako niyan. May allowance pa ako niyan. In the end of the day, minimum pa rin yun. May overtime na ako na 4 hours. So, lumaki may yung sweldo ko, pero grabe yung sakripisyong ginawa ko na halos wala na akong oras sa mga anak ko. Okay, sa mga anak ko. So, kung sa inyo mangyayari yun, motivated ba kayo? 12 oras kayo nagtatrabaho, Lunes hanggang Linggo. Pagod, di ba? Plus, yung biyahe ko pa 4 na oras kasi papunta 2, pauwi 2. So, magkano na? 16 hours yun. Halos wala na akong time sa pamilya ko, sa mga anak ko. Di ba? So, kung hindi ko i-motivate yung sarili ko, malamang-lamang baka sumuko ako at baka bumigay na ako. Pati yung mental health ko ay masasuffered. Pati yung aking tinatawag na sa physical health ko, masasuffered yun. Okay guys? So, paano ba tayo ma-motivate sa ating duty? Paano ba tayo ma-motivate sa ating duty? Ma-motivate lang tayo sa ating duty guys sa pamamagitan ng tinatawag na tamang mindset. Tamang mindset, okay? Ano ba yung tamang mindset? Ang tamang mindset guys, kung anong meron tayo, pagyamanin natin.
huwag tayong mareklamo. Kasi kadalasan nagrereklamo, hindi kasya yung sahod eh. Hindi kasi yung sahod. So, ang gusto mo mangyari, lalaki sahod mo. Ang malaki ang sahod kasi sa Pilipinas, guys, ay engineer, police, pwede na. Malaki na sahod ng police. Engineer, police, abogado, doktor. Kahit anong gawin natin, guys, hindi tayo magiging ganun. So, hindi natin kakayanin, negosyante. Hindi lahat naman ng negosyo ay, tinatawag na siniswerte. So, tanggapin natin kung anong meron tayo. Ang pag-guardia, ang pagsi-security guard. Okay? So, alam natin ang security guard ay minimum earner. So, ang minimum earner ng security guard, yan ang meron tayo. Yan ang meron tayo na dapat nating pagyamanin. May papakita na ako yung illustration na drawing, ha? Ayan o, ayan. Ayan. Anong napansin nyo dyan sa drawing na yun, guys? Ano napansin nyo? Di ba? Kung ikaw, plain lang isip mo, anong napansin mo dyan? Di ba? Parang hirap, no? Paano ba yung ibig sabihin ng drawing na yan? Ang ibig sabihin ng drawing na yan, guys, yung taong, tinan mo, yung taong maraming tubig na dumadaloy sa gripo, pero tinan mo yung kanyang sarili, parang, di ba, miserable na payat na hindi mo maintindihan. Pero yung taong maliit lang sa gripo, yung tulo ng tubig, pero disinting nakatayo. What do you mean of that, guys, picture? Kahit kasi dadaloy ng marami sa'yo ang pera, kung hindi ka marunong humawak niyan, ay magiging miserable pa rin ang buhay mo. Ganun at ganun pa rin ang sasabihin mo na hindi ka masaya tuwing sahod mo kasi hindi kasya at may utang ka pa. Yun yun. Yun yun, guys. Kahit lakihan natin sahod, dati magkano lang naman kami, minimum namin, hindi pa nyo nabutan kasi mas matanda siguro ko sa kadalasan sa inyo. Alam ko yung mga subscriber ko kay kadalasan ay mga security guard kasi lahat ng video ko, ang marami lang nanonood ay yung tungkol sa security guard, okay? So, di ba? Kahit anong laki ng sahod mo, kung hindi ka marunong humawak niyan, ay talaga namang ang reklamo mo palagi sa sarili ay hindi kasya at hindi ka masaya sa sweldo mo. Tuwing sweldo. Kasi nga, ibabayad mo lang sa utang mo, ipanggagastos mo lang sa pang-araw-araw mo. Diba? Ano bang dapat gawin para maging motivated tayo? Ang tamang mindset. Ganito yan, guys, ha? Dito na tayo, ha? Once na ikaw ay sumildo ng 500 a day, a day tayo, wag tayo mag-usap sa malaki. Mag-usap tayo sa maliit na halaga at short term na muna tayo usapan. Pag nagsweldo ka ng 500 a day ka, guys, dapat itabi mo na yung 100 mo, 100 para mag-budget ka sa 400. At all cost, doon ka dumaan sa 400, hindi sa 500, hindi sa 550. Kasi kung dadaan ka sa 550, sigurado may utang ka talaga. Habang tatagal at tatagal yung panahon, lulubog at lulubog ka sa utang. Yan ang kadalasang problema sa mga security guard. So ngayon, 400 a day ka, magrereklamo ka ngayon, sir, hindi kasya sa amin yan. Marami akong pamilya, marami akong tinutulungan. Ito namang sasabihin ko sa iyo. Paano nakakatulong ang isang taong nalulunod kung ikaw naman ay hindi marunong lumangoy? Paano ka makakatulong ng marami o malaki sa iyong pamilya kung ang pagtulong mo ay wala kang bangka na isasakay sila? Diba? So, paano mo sila matutulungan? Iisa ka rin lubog. Unahin mo muna ang sarili mo na ma-establish, maitayo, magkaroon ng sarili mong tinatawag na empire upang marunong maiangat mo yung mga pamilya mo. Diba?
Kaya ka motivated. Pag sweldo mo, may maitabi ka, masaya ka kasi wala kang utang. Dahil dumaan ka, kunwari 500 sweldo mo, dumaan ka sa 400. Ngayon, sasabihin mo hindi kasya. Mag-adjust ka at magsakripisyo at magdisiplina ka. Yun lang yung paraan. Kaya makita mo yung picture na yan, ayan. Kahit magsweldo ka ng marami, kung hindi ka marunong mag-budget o maghawak ng sarili mong pera, ganun pa rin mangyayari sa'yo. Tinan mo, ang daming tubig niya. Oh. Pero yung katawan ng tao, tinan mo, parang gutom. Samantalang itong isa, maliit lang naman ang agos ng tubig niya sa kanya, pero mas hinop siya. Kaya yung tayo niya, tinan mo, disente. Tandaan nyo guys, ang taong walang pera, mas mabaho ka pa sa tae. Okay? So tandaan nyo, na ang gwardiya ay kaya ka kumikita dahil ang pinagpalit mo ay yung oras mo. Oras mo. Kaya, ito may papanood akong video sa inyo. Sandali, papanood ko muna sa inyo. Sandali para maintindihan na talaga ninyo. I just needed to stand there until 5:30 today. You're messing with me. Not one bit. Because if I stand in this square all day and then you don't show up, Forget it. I'll just ask one of your friends. Wait, $50 cash. Yep. Yeah, I'll do it. Very good. I'll see you at 5:30 today. You better show up. Great job. Thank you. Michael, I'd Isang pelikula yan guys. Hindi natin tapusin kasi makaka-copyright tayo. Ibibigyan ko lang kayo ng background sa pelikula. May isang bata na skater siya. Nagdrawing yung isang mayaman ng isang square doon sa daan. Sabi niya doon sa batang skater, gusto mo bang mag-stay dyan sa square na yan? Bibigyan kita ng $50 within 4 hours. Isip-isip ng bata, di nga, sabi niya. So sabi ko, hindi, totoo. Basta bumalik ka, sabi niya. Basta pumayag ka. Pumayag ngayon yung sketcher na teenager. So, nag-stay siya wag daw siyang lumabas. Wag siyang lumabas doon. Pag lumabas siya, hindi siya babayaran. Kasi nakakuha daw, nakamonitor sa kanya. So, hindi siya lumabas doon. So, bumalik yung lalaki. Tuwang-tuwa siya, binigyan siya ng $50. Ayos ka pala, sabi nung teenager. Maganda, pakiltili niya maganda. So, inalok siya. Sabi niya, bigyan kita ng $150. Mag-stay ka ng 8 hours dyan. Di na-amaze yung bata. Pero mo, mag-i-stay lang ako rito sa square na to. Ng 8 hours, bibigyan na ako ng $150. Tuwang-tuwa siya. So, ginawa niya. So, after few days, kumusta? Okay sa akin, sabi niya gano'n. So, inalok siya ng trabaho. Sabi niya, sige, dyan ka, $200, dyan ka. 8 hours. 8 hours dyan ka lang. Tumayo ka lang dyan, wag kang umalis. So, tuwang-tuwa na naman yung bata. Tiruyan mo naman $200. No? 8 hours. Ito ginawa niya. Ito guys, background ko lang sa pelikula. I-connect natin to sa pinag-usapan natin. Ayun, pumayag siya. Tapos dinadaanan siya ng mga kabarkada. Pre, hindi ka na. Sketch na tayo. Di pre, may trabaho ako pre. Pre, ano ba? Dali ka. May trabaho nga ako pre. Sabi niya ganun. So, may mga pagkakataon ding may dumaan na matanda na gusto niyang tulungan, nanghingi ng tulong sa kanya, pero hindi niya matulungan dahil hindi nga daw siya makaalis doon kasi nagtatrabaho siya. Hanggang sa tumanda yung teenager. Tumanda siya na yun ang trabaho niya, naka-stay doon. At nagsabi siya doon sa boss niya na magre-retire na siya. Tumanda siya doon sa ginawa niyang trabaho. Mag-retire siya. Yung perang meron siya, binili niya ng skateboard at nag-skate siya ulit. Matanda na siya, hindi na siya magaling. Ano bang moral doon sa pelikula, guys? Ang moral doon sa pelikula, nawala yung free time niya. Nawala yung life niya, nawala yung sarili niyang buhay dahil doon sa kinulong niya ang sarili niya sa maliit na kwadrado
which is stand for job, trabaho, na ang halaga ng binayad sa kanya ay $200 na binayad sa kanya na wala ang 8 oras niya sa trabaho niya na hindi niya kayang gawin ang gusto niyang gawin. Hindi ko sinabing masama magtrabaho. Ang sinabi ko lang dito sa kinukunin ko sa kuwan, kaya sinabi ko motivated tayo sa pag-duty ng gwardiya dahil dapat meron tayong tinatawag na goal na hindi tayo dapat mag-duty ng buong buhay natin. Since marahirap tayo, kailangan itong trabaho, wala masama sa magtatrabaho. Pero dapat wag natin sayangin yung trabahong, yung oras na sinayang natin. Tapos after ng sinayang mo yung oras, pinabayaan mo lang din yung pera mo na mawala sa kamay mo. At ang reklamo mo, tuwing sahod, hindi ka masaya dahil may utang ka. Lahat ng sahod mo, nauubos lang dahil dun sa mga ginawa mo. Dahil wala kang goal. Hindi ka motivated. Wala kang plano na umalis ng maaga. Umalis ka dyan sa trabaho mo maaga at kahit papaano, magawa mo yung gusto mong gawin sa sarili mo. Diba? Ngayon, ikukumpare nyo sa akin, hindi ako mayaman ngayon. Hindi ako mayaman ngayon, guys. Pero nagagawa ko ng gusto kong gawin. Diba? Una kong ginawa, diba? Siyempre, establish ko muna yung sarili ko at pamilya ko. Hindi siya madaling gawin. Pero kung tamang mindset ang gagawin nyo, guys, ay magagawa nyo. Yung mga kasama ko dati, kinakantsawan ako dahil hindi na raw ako nagjo-duty. Ako pang kinantsawan nila na hindi ako nagjo-duty. Sila hanggang ngayon nagjo-duty. Gusto niyo ba guys na hanggang pagtanda nyo nagjo-duty kayo? Tapos, tumagal kayo ng 30 taon, wala naman kayong 10 year of service. Kundi sa SS nga lang, o sa SS, okay lang. Paano kung agency nyo magulang, hindi binayaran yung SS mo, ano man? At saka yung buhay natin guys, ay dadaan lang sa mundong ibabaw. Ay kung puro naman nakakulong ka lang sa maliit na kwadrado na nung tinukoy ng pelikula, anong buhay na memorable iniwan mo sa mundong ibabaw? Di pagpunta ng Cubao, hindi mo magawa kasi nga busy ka sa buhay mo, sa pagtatrabaho. Pwede naman maging busy up to 35, 40. Hanggat mari, kaya mong mawala ng hanggat mari, kaya mong tumigil ng 35 dahil meron ka ng mga businesses or passive income. Ano ba yung passive income? Yung mga bagay na nagkumikita kahit hindi ka gumagalaw. O, di ba? Kasi pagtanda mo guys, basta yung mga anak mo, okay na. Kaya nila sarili nila. Pagtanda mo, kunti lang naman kakainin mo eh. Hindi naman kailangan na gumastos na malaki. At least masaya ka. Mahilig ka sa basketball, maglaro ka. Mahilig ka sa diving sa mga dagat, gawin mo. Diba? Mangisda ka, kaya mong gawin. Uuwi ka sa bahay, hindi ka mangamba na wala kang babayad ng kuryente, tubig, wala kang makain. Kasi bakit establish yung sarili mo? Ito yung gusto kong ipahiwatig sa inyo guys, na dapat motivated kayo na pag sweldo nyo, hindi mauwi mapupunta sa na wala akong naitabi, wala akong natira sa sahod ko, wag. Ang tamang formula guys, ang income nyo, dapat minus mo na ang savings bago ang expenses. Tatagalogin ko ba para maintindihan ng mga kadaramihan? Ang sweldo mo, bawasan mo muna sa iyong savings. Kunwari 500 tayo mag-usap. Bawasan mo ng 100. O magkano na ba ang 500? Bawasan ng 100. 400 na lang siya. Doon ka gumastos. Doon ka dumaan sa gastusin mo. Kung hindi kasya yan, mag-adjust ka. Ibawas mo yung mga bagay na hindi mabuhay ka kahit wala yun. Di ba? Ang kadalasan sa atin kasi hindi nabubuhay na, hindi naninigrilyo. Umiinom. Iba nagdodroga pa. Baka sabihin nyo sa akin, nagmamalinis ako. Marami akong bisyo dati guys. Lahat halos binibisyo ko. Mahilig din ako sa babae dati. Tinigil ko yan, sinakripisyo ko sarili ko. Alang-alang sa pamilya ko. Dahil mahal ko pamilya ko. At mahal ko sarili ko.
Ganun yun, kaya motivated ka mag-duty. Ngayon, kung hindi ka motivated sa pag-duty, ano mangyari? Nagtatrabaho ka lang na parang lumulutang ka lang sa ere. Okay, guys? So, I hope, guys, na mahaba na tayo at makapagpaliwanag ako sa mga kaisipan ng mga kabataan. Kasi akong bata pa, guys, wala akong nagpaliwanag sa akin dyan. Nagpasalamat lang ako sa Diyos, natuklasan ko lang yan along the way. Pero mas maganda kasi ngayon, bata pa kayo, matuklasan nyo na ganito pala ang tamang formula. At least kahit pa paano, bata ka pa lang, enjoy mo na yung buhay mo, di ba? Hindi yung makikita mo ng isang security guard, ang tanda-tanda na nasa tabi, nagkandarapa pa rin mag-duty. Bakit? Dahil yung anak niya, nag-asawa, at yung apo niya, siya nagpaaral, siya ang di ba? Anak niya, tinuruan niya, kinonsinti niya hindi maghanap buhay, kinonsinti niya na hindi magsikap sa buhay, at pinaaral niya pa yung apo niya. So, sino nagsakripisyo? Siya na matanda na, nagjo-duty pa rin. Yun ba ay tinatawag na, guys, success? Hindi. Ang tawag dyan, hanggang sa mawala ka sa mundong ibabaw, sakripisyo yun. So, anong nagiging kuwan mo sa buhay, sa mundo? Saan yung tinatawag? Lalo na ngayon, ang tinatawag na pinaka number one killer sa mundong ibabaw ay ang stress. Ano ba yung stress? Yung problema na pumapasok sa isipan natin, yun ang nagpapakwan. So, dapat yun ang bawasan. Kaya nga sa ibang bansa, masyado nilang binibigyan ng tinatawag na mas maraming time sa pamilya kaysa sa trabaho kasi nga para mawala yung stress natin, okay? So dito sa Pilipinas, ang mga kumpanya walang pakialam sa stress ng tao yan. Take it or leave it, bahala ka sa buhay mo kung ano mangyari sa'yo. So kaya dapat may mga ganitong channel na magbibigay ng gabay sa mga kabataan kung paano mag-survive sa lalo na sa security guard. So kaya ko ginawa itong video na to na kailangan mo maging motivated sa duty mo. Na dapat, ang sweldo mo, excited ka. Pagtanggap mo sa sweldo mo, excited ka, yes. Kasi may magdadagdag ng ipon ka. Yung ipon mo, yun ang gawin mong simula kung may mga businesses kang gustong gawin. Diba? Para yun ang dahilan bakit panahon na aalis ka na sa pag-security guard. Hindi masama ang pag-security guard. Ang pangit lang sa security guard ay hindi siya regular. Hindi siya regular, anytime, pwede ka mawala ng trabaho. So, ginagamit lang yung lakas mo, yung iyong kabataan sa mga agency yung gusto magpayaman. So, wala tayong magagawa doon dahil mahirap tayo, kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin magpagamit sa sitwasyon. Pero ikaw, kung anong meron ka ngayon, pagyamanin mo. Huwag mong sayangin. Kasi minsan ka lang maging bata. Minsan ka lang maging matikas. Darating ang panahon na tatanda ka, hihina ka. Ganun yun. So, bago dumating yung panahon na yun, handa ka na at marami ka ng pundar. Kaya mo na sarili mo. Okay? Yun lang po ang aking pakay sa channel ko na magbukas ng liwanag sa isip at kaisipan ng mga kabataang security guard. Okay, guys? So, I hope, guys, na maliwanag sa inyo. Kung maliwanag, makahingi ako ng like. Pero kung malabo, guys, nainis kayo sa akin, i-dislike nyo yung video, guys. Pwede naman i-dislike. Ngayon, kung may mga sabi akong hindi maganda sa paningin o sa inyong pandinig, mag-comment kayo dyan, mag-bash kayo. Bash nyo ako para malaman ko rin na mali pa rin yung sinabi ko. So anyway, guys, sa mga bagong hindi pa subscriber, sana mapindot nyo ng subscribe dyan. Subscribe button dyan, guys. Tsaka yung notification bell para magkita-kita pa tayo sa next video, guys. Bye-bye! Bye-bye, guys. Bye-bye!